Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina natunghayan natin mga Kadaverkads ang bagsik ng mga bata po dito sa GB5, laro ng mga batang henyo pre-finals. And since pre-finals nga po dito sa GB5 ng mga batang henyo, meron pong mga dalawang sponsors ang GB5. Andyan ang Lemon Square at syempre andyan ang Max Mango na kung saan ay sponsors para po sa mga bagets na naglaro po kanina. Samantalang sa therapy naman mga Kadaverkads, hinahanap na po si Bossing Big Soto. Marami pong nagtatanong, nasan po si Bossing Big Soto? Bakit wala ito sa Itbulaga? Kasi during therapy po, si Alan Kay and si Julia Barreto at Maine Mendoza ang kasama niya po doon. Kaya marami po ang nagtataka at nagtatanong, nasaan si Bossing Big Soto? So usually kasi mga Kadaverkads, kaya wala po itong si Bossing Big Soto dito po sa Itbulaga. Meron pong ganap sa school itong si Tali. Isa po yan sa rason kung bakit napapa-absent po si Bossing Big Soto sa Itbulaga. Talagang hindi niya po pinagpapaliban pag meron po siyang kailangang gawin sa school po ni Baby Tali. Pero kahit na wala naman po si Bossing Big Soto, mga Kadaverkads, andyan naman po si Tito Sen. Kahit Friday, present po siya dito sa Itbulaga. And syempre, si Boss Joey present din. And itong si Paulo Ballesteros, balik sugod bahay mga kapatid. At nakakalungkot lang, ang wala naman ngayon ay si Miles Ocampo. Marami pong nagtatanong, bakit wala na naman si Miles Ocampo sa Itbulaga? Kahapon, andyan siya, ngayon wala. Sabi ko nga po sa inyo mga Kadaverkads, meron po siyang project outside Itbulaga. Baka mamaya may magsabi na naman dyan na inalisan daw ng schedule, inalis daw si Miles Ocampo sa Itbulaga. Hindi po mga Kadaverkads. May project na ginagawa si Miles Ocampo. Outside Itbulaga po yan, okay? Samantala, ang sugod bahay mga kapatid naman po ay dito sa Barangay Tumana, Marikina City. And grabe nga po yung nangyari dito mga Kadaverkads dahil emosyonal po yung nabunot sa sugod bahay mga kapatid. And ang dami kong nababasa na parang nag-iinarte na lang, nagpapaawa, effect na lang daw itong si ate. Iyan lamang po ay isa sa mga or ilan sa mga nababasa po natin. Kaya tuloy, ang binigay po ni Tito Soto ay 40,000 pesos lamang. 'Di ba? Pero malaki na po yun mga Kadaverkads ha. So, pag tayo kasi inabunot sa Itbulaga, be natural lang po, no? Wag tayong magpapanggap, wag tayong magpapaawa, no? Kasi ang Itbulaga, ang TVJ at Daverkads, marunong po yang kumilatis ng mga nagsasabi po ng katotohanan. Kaya payo ko lang, be natural mga Kadaverkads, okay? Samantalang mamayang gabi mga Kadaverkads, magaganap na po ang malaking concert, Be Barkada po, na kung saan kasama si Atasha Mulak at ang iba pang nating mga Daverkads, no? Maging si Andres Mulak mga Kadaverkads. At alam nyo po ba mga Kadaverkads, etong si Andres Mulak, yung kanilang mukha po noong kanyang collab team, etong si Ash, no? Grabe, nakaimprinta po yan sa harapan po ng bus, sa likuran po ng bus. At ang nakakatuwa pa po dyan, yung LED po nila ay bidang-bida dito sa New York sa Times Square. Yes po mga Kadaverkads, ayan po oh. Minsan lang to mangyari mga Kadaverkads. Kaya naman congratulations dito kay Andres Mulak. Dahil talaga namang itong Daverkads natin na si Andres or ang Ash Dress, bidang-bina sa Times Square, New York. Congratulations! Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa isang Daverkads natin na kung saan ay spotted po dito sa programa po ng GMA Network or ng Kapuso.
Sinong Dabarkads yan na kung saan ay Soto din, na kung saan ay nandirito po sa Family Feud ni Ding Dong Dantes na napapanood po sa GMA Network. Walang iba kundi po itong anak ni Tito Soto na si Shara Soto. Yes po mga Kadabarkads, andyan po si Miss Shara Soto at kanina nga ibinahagi niya po sa kanyang Instagram story ang kanyang mga kasama po dito sa Family Feud. Ayan po, mapapanood nyo po yan mga Kadabarkads at by 5:40 PM mamaya po yan at abangan nyo daw kung sino ang mananalo. So, ibig sabihin lamang nito mga Kadabarkads na talaga naman po na napakaganda ng relationship ng Dabarkads natin na dito po sa Kapuso Network dahil iniimbitahan sila sa programa po ng GMA. Samantalang next topic naman mga Kadabarkads, dalawang dating Itbulaga host pala po ha, ang inoperan po dati ng Tape Incorporated pero tinanggihan po pala ng dalawang dating host yung offer na yon ng Tape Incorporated. So, sino po yung dalawang host na yon na kung saan ay mga lehitimong Dabarkads po? Walang iba kundi po itong si Pia Guanyo, mga Kadabarkads, at si Sam YG, mga datihang host po yan. Sabi nga po dito, sina Pia Guanyo at Sam YG ang dalawa sa mga dating co-host ng Itbulaga na nakatanggap daw po ng alok para bumalik dito po sa Tape Incorporated. Pero, tinanggihan po ng dalawang yan mga Kadabarkads. At ang kanila pong reason ay hindi pagtanggap ni Pia Guanyo yung offer na yun ng tape ay mas priority daw po niya yung kanyang pamilya and also may morning show daw siya sa Net 25 and ganun din po yung reason itong si Sam YG. Meron din daw siyang daily radio show. So, mga alibay lang yan mga Kadabarkads syempre. Dahil alam naman natin na napakalaki po ng respeto ng dalawang dating host na to sa Tito Vic and Joey at sa iba pang mga Dabarkads. Kaya hindi nila talaga yan tatanggapin. So, bakit ko to napag-usapan? Bakit natin ito na topic ngayon? Dahil usapan kasi ito ngayon sa social media at sobrang hinahangaan lang po nila si Pia Guanyo and si Sam YG dahil talaga namang sa kabila po ng lahat, hindi po nila ito tinanggap kahit na dinodoble pa daw po yung sahod, never, ever nilang tinanggap dahil sila po ang loyalty nila ay sa Tito Vic and Joey lamang. Kaya naman saludo ako dito sa dalawang Dabarkads natin. Maging kay Bitoy po mga Kadabarkads ha. Ayaw niya po talagang tanggapin yung offer na yon. At nakakatuwa lang dahil talaga namang ang Tito Vic and Joey talaga po ang nagwagi sa laban po ng Tape Incorporated, no? So, ang laki lang po kasi ng panghihinayang ng iba na mga netizen na kung hindi daw nagloko or hindi daw nagkaganitong kagulo-gulo, diba? Eh di sana daw, under pa rin daw ng Tape Incorporated ang Itbulaga. So, ako thankful na ako na ganito yung nangyari. Kasi alam nyo mga Kadabarkads, nakalayan ang Tito Vic and Joey under ng Tape Incorporated. So, anong say nyo dito? Please comment down below.